Hi guys, welcome back to Talk and Tell America. Updates tayo kay President Bongbong Marcos. Ano bang natin pag-usapan? Mag-reaction lang tayo ngayon. Ang leading response to the global oil crisis, biggest story from Asia. Marcos is pushing Asian countries to activate fuel sharing agreement to deal with the oil shortage caused by the Middle East tensions. Alam nyo na yon, guys. Alam nyo na yon ang nangyayari doon sa Middle East na apektuhan ang ating oil, hindi lang sa Philippines. Lahat tayo, mas lalo na rin dito sa amin ang mahal ng gasoline. So yung mga worker tulad sa akin, nagtatrabaho nag-travel ng very far away from my work to my home. So I have to spend talaga namang dollars, triple dollars per gallon. Grabe, ang mahal, pat walang magawa dahil kailangang magtrabaho. So, ayan din si Marcos. Sabi, pinupush ni President Bongbong Marcos. Ayan, ang agreement sa deal with oil, shorted oils. He also proposed joint oil stockpiling across Asia to prevent future shortage. Talaga ba guys dyan sa Philippines, talaga bang magawa ito ni President Bongbong Marcos? Kayang-kaya ba talaga niyang gawin? Kasi noon pa naman narinig ko na to eh. 'Di ba? Parang wala naman din tulad ng economy dyan, yung mga pagkain dyan, yung rice dyan, sabi mo bababaan daw. Hindi naman bumaba eh. Kasi maraming reason, paano nga naman bababa? Ang gasolina, ang mahal. Yung mga farmer, nagtatransport ang mga products nila doon sa big city o sa mga big retailer. Nagre-rent yan sila ng mga big trucking, right? O tipong ganun, kung kahit mayroon silang mga big wheelers dyan, syempre, magastos din yan sa gas. So, ayan, mahal pa rin ang mga pagkain, di ba? Yung rice. And, it said here, fuel price relief for Filipinos. Marcos recently suspended taxes on LPG and kerosene to lower prices for household. Ayan! At least may nagawa si President Marcos. Gisuspended yun yung tax. Kasi naman, dagdagan mo pang tax. Hay nako, alam mo pag mag-filled up ako sa aking car dito, no? So, plus tax pa, talagang lumaki. Kasi ang laki din ng tax dito eh. This could reduce cooking gas costs and help families struggling with inflation. Yes, at least. So yan ha, sana totoo yan. Ngayon, pag-usapan natin yung crisis ng gas. Kaya nga naman, mas lalo na talaga ngayong lumaki at talagang namang dambukala na ang presyo sa gasolina natin hanggat hindi yan matatapos ang going on doon sa Middle East, di ba? So, magpapasalamat na lang tayo i-compare dito sa amin ni Trump na wala talaga. At least si Bongbong Marcos, meron pa rin siyang yung nagawa sa taong bayan, di ba? Meron pa rin siyang nagawa sa taong bayan. Manila, April 15. Philippines President Ferdinand Marcos Jr. Wednesday called for the immediate activation and testing of the Asian Petroleum Security Agreement, APSA, saying it should be implemented while there is an oil crisis due to the Middle East conflict. Immediate? Yes! Congratulations sa Philippines. Please.
So, ayan ang ating reaksyonan ngayon. Okay, reaksyonan natin yan, ha? President Bongbong Marcos announces the suspension of excise tax on petroleum products, particularly liquefied petroleum gas and kerosene. In a press conference on Monday, April 13, Marcos cites his newly granted emergency power as Republic Act No. 12316 takes effect. The measure allows the president to suspend or reduce fuel excise taxes if Dubai crude oil price reaches or exceeds $80 per barrel for 1 month. This upon recommendation of the Development Budget Coordination Committee and in coordination with the Energy Secretary. Binawasan na natin ang buwis sa produktong petrolyo na direktang ginagamit na pang-araw-araw sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. So sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 piso at 36, how much is this? 336, 3 pesos 36 ang bawas Hindi ng siya marunong kada magtagalog kilo ng masyado. LPG. Halos 37 pesos sa isang tangke ang mapabawasan ng presyo. Wow, very good. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng At least yan. ng bawat pamilya. Meanwhile, the Paano fate na of yung excise gas? tax on diesel and gasoline will be discussed at the car, Unified Package kasi for Livelihoods, ang dami yatang Industry, car dyan. Food and Transport meeting on Tuesday, April 14. The Development Budget Coordination Committee on April 7 submitted for Marcos's approval its recommendation on whether to reduce or suspend taxes on gasoline, diesel, and other fuel. The palace noted that the decision would strike a balance between reducing the prices of fuel and the government's income to continue its programs. However, the Department of Finance earlier warned that suspending the collection of excise on fuels from May to December would result in revenue loss of up to 210 billion pesos. But even with fully slashing the taxes, the measure can only pull down the price of diesel by 6 pesos per liter, while the price of gasoline, liquefied petroleum gas, and other petroleum products could be reduced by 10 pesos per liter. In addition, That's good. any reduction or suspension of the excise on That's petroleum good. products will Okay apply na yan. only to incoming fuel shipments and not to existing liter inventory. Okay na yan. Alam nyo guys, okay na yan. So, ayan na ang sinasabi ko. Pag president, pwede silang maka-execute ng executive order. Tulad ng ginawa ni Bongbong. Nag-execute siya ng executive order. So, meron siya kapangyarihan. Kaya yon nagawa niya yon. Talagang implemented agad-agad yung pag-reduce or pagtanggal ng tax ng LPG or ng another gas dyan. So, at nakakatulong naman. Unang-una, lahat tayo nagluluto. Hindi included yung nasa yung nasa probinsya, yung nasa liblib kasi yung ginamit nila yung kahoy, 'di ba? Kahoy 'yun para makatipid sa LPG gas. Kahoy. Pero yung nasa yung nasa big city tulad ng nasa Manila area, like as in wala talaga silang access ng mga kahoy. Kung meron man uling, tapos bibihira lang talagang gumagamit din ng uling dyan sa Manila area, yung the big city. So, end up talaga, LPG sila. So, nakakatulong talaga yan sa kanila pang araw-araw. Kasi, magluluto yan, di ba? Morning, lunch, dinner. So, 3 beses magluluto. Yan, di ba? Okay na rin yan. Pero, ang gustong-gusto ko talaga sanang mangyari na yung kung bibigyan man niya ng malaking discount or tanggal yung yung dapat yung gasoline na para sa jeepneys, yung jeepneys guys, kasi bakit nasabi ko nga parang selected ko ang pinapaboran ko yung dapat bibigyan ng talagang malaking discount sa gas. Yung mga passenger vehicle na pwede nyong magamit sa, for example, biyahe papuntang province to big city, 'di ba?
maramihan yan sa isang jeep, ang daming ano dyan, ang daming sasakay dyan. Tapos, ngayon, kung mahal ang gasolina, talaga namang hindi kaya ng mga tao pupunta sa city, mag-ano ng mga tinda nila, 'di ba? Yung nasa farming, magtinda sila doon ng kanilang mga vegetables doon sa city. So syempre sasakay sila ng either tricycle or jeepneys, passenger jeepneys. So that's required gasoline. So kaya na-favor ko yan na dapat yung gasoline nga bibigyan ng focus ni President Bongbong na lakihan yung tanggalan ang tax, tapos bibigyan pa sila ng discount dahil iyan talaga ang major na magamit sa taong bayan. Wala akong pakialam sa mga cars dyan. Ang may mga ari ng cars ay mostly mayayaman. So, kaya nila yan. Ang sa akin lang, select lang na bibigyan niya ng attention and focus, bigyan ng malaking discount, or talagang bibigyan ng coupon o whatever, yung mga passenger na jeep, yung mga passenger na motorcycle ba yon, yung motorcycle nga marami ding sumakay, so passenger din yon, o yung ship, yung barko na nagta-travel. So, yun, bibigyan niya ng attention. Kasi ito talaga ang daily na kailangan ng mga tao. Hindi lang mayayaman at hindi lang mga mahihirap. Talagang community na yan, guys. Magta-travel sila malayo. Either mayaman ka o mahirap. Talagang kung pupunta ka doon, minsan talagang mag-jeep ka, diba? Naka-jeep nga ako dati. So, ngayon, at least, ma-afford ng mga tao at hindi mahirapan ang driver. Kasi yung driver, kasagaran sa kanila is nagre-rent lang din yan ng jeep. Mga boundary ang binabayaran nila. So, kung walang pasahero, kasi wala na nga maka-afford sa pamasahe dahil expensive, so wala din silang income. So, itong mga driver, kung walang income, papaano na rin ang kanilang pamilya, di ba? So, ngayon, kung may income sila, kasi marami na rin magta-travel, tapos, nakatipid pa sila kasi nga hindi na tinanggalan ng tax. So, ngayon, may maiuwi na ang mga driver, yung nagre-rent lang. Hindi na sila mahirapan at hindi na rin mahirapan yung mga passenger. Hindi na rin sila mahirapan. Tuloy-tuloy pa rin ang business. Diba? So, what about the people in the provinces? These people are not even really using LPG. They're using wood, oiling. But they go travel, they go to the city, they ride a jeepney, go to the city because they had to sell their vegetables, rice, whatever that they gathered from their farm, they have to sell it to the big city. So they have to go there. Then they have to pay the pamasahe. So that's what I'm saying, that if I am Bongbong, I will focus and I'm gonna bigyan ko ng big attention yung mga jeepney, passenger motorcycle, whatever the passenger there, dapat yon. Wala namang problema sa rates, di ba? Kasi rates yan, wala tayong pakialam sa rates kasi kaya yakang-yaka nila yan. Middle class, yakang-yaka pa rin nila. So what about yung below the middle class? Yung sinasabi kong nandoon na talaga sa baryo, nga na nagpa-farming, they are just really focusing their daily life to go to the city and sell their vegetables. Diba? Maraming wet market dyan. Nagpunta ako sa wet market. Ang daming tao galing sa bundok, nagbinta ng kanilang mga farming product.
'Di ba? So, ngayon sumasakayan sila. At ngayon maraming ito kung ito ang i-focus ni President Bongbong, bigyan talaga niya ng pinaka-big na importansya diyan. Marami talaga siyang mapasayang low class people. Wag yung middle class, wag yung high class, wag yung mga ganun rich na yun, di ba? So doon tayo magfo-focus sa everyday nga talagang kailanganin yung mga jeepney driver, yung mga passengers vehicle. So focus yung gasoline, at least wala naman, tinanggal na ang tax. So, bigyan nyo pa rin sila ng discount doon. Kasi grabe, kamahal talaga. Kahit tanggalin pa yung tax, mahal pa rin. Yes, dapat i-focus, number one focus natin yung mga passenger vehicles. Para marami talagang tao nga matutulungan yung mga lower class people. Marami ding apektado, di ba? Marami ding apektado. So, sisiguraduhin ang pinakakailanganin talaga sa nakakalahat ng mga lower class ay yung mga passenger vehicle. So, ayan ang mga sasabi ko. Yan lang ang masasabi ko. Ano lang to? Reaction lang to. This is reaction. So, what is your opinion? Say your opinion. Us here in the US, it is really expensive, but we can't do nothing about it here. Because after all, like, everybody still have a job, and we still can afford our daily life actually. So additional budget lang. So ayan guys. So anyway, that is my reaction in this gasoline crisis for this year. For this year. Because if it's what happened, what's going on in the Middle East, if it's not gonna stop this oil crisis, this still gonna be worse. And we need this every day, as if we need a food. Okay? Bye!